Planong impeachment kay Sara. Totoo nga ba mga kababayan ko? Pag-usapan natin to mga kapatid. Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte ang impormasyong lantarang pinag-uusapan sa Kamara ang planong pagpapatalsik sa kanya. Git ng bise, malinaw na may mga gumagalaw para pabagsakin ang pamilya Duterte. Nagbabalik si Mean Los Baños. Sara Duterte, may plano daw ipa-impeach. Ngayon ko lang nalaman, no? Alam mo bang sa social media lang umugong yan? Hoy! Mami Peng! Ikaw ang may kasalanan nito eh! Mami Peng! Nag-post ka lang sa social media na ipa-i-impeach mo siya! Pero mo, kumalat na, takot na! Kasi ba naman eh, nagparally-rally ka ng resign Sara, bumaba tuloy siya. Nung nag-post ka ng impeach Sara, eto na! Mga kababayan ko, may resulta na ulit. Alam mo, eto natatawa ako. Yung usapin sa impeachment, dito lang sa social media umiikot yan mga kababayan ko. Hindi ko alam kung anong sinagsasabi nito. Kasalanan ni Mami Peng to eh. Tuloy. Sige, pag-usapan natin. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate Huh? ang pinili ng mga tao na maging vice president all because of power and politics. Okay, let's do this. No? Speaking of impeachment ni Sara, just want to be clarify na wala po sa Congress ang usapin na yan. Yung impeachment Sara, impeach Sara, dito sa social media umikot yan. At ang promotor niyan, si Mami Peng. Bakit? Mga kababayan ko, nung panahon po mga kababayan ko, nung nagrarally kami sa Liwazang Bonifacio, kinasa na namin yan. Diba? Nung nagbitiw ka sa Vice President, not the Vice President, as a Defense Secretary, umugong yung panawagan na yan. Okay? Walang umiikot sa kamera niyan. Huwag kayong maniniwala doon. Ano doon pala ng social media to. Umugong sa social media yan. No? Umugong sa social media yan. Pero usapin sa kamera na ipapa-impeach ka, wala pa kami nababalitaan. Diba? Hindi pa namin nababalitaan. No? Tsaka, iniisip ko rin, kung ipapa-impeach ka, why not? Kung hindi ka naman working sa status mo, hindi ka naman working sa position mo, you can graceful exit. Diba? Tuloy. Hindi raw nag-aalala si Vice President Sara Duterte kung matuloy ang umano'y nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Mismong ang Vice Presidente ang nagkumpirma na nakarating daw sa kanya na may plano sa Kamara na patalsikin siya sa pwesto. Ngayon lang ako naniniwala, no? May Marites. Marites! Ngayon lang ako naniniwala talaga na may Marites, mga kababayan ko. Kasalanan ni Mami Peng to eh. Sa totoo lang. Number one, kung nakakaramdam ka ng impeachment sa sarili mo at ikaw ay qualified na ma-impeach, no? Well, mga kababayan ko, yan ang nararamdaman mo. Pero ang tanong dito mga kababayan ko, kahit barubal ka na sumagot o magtrabaho kasama ang mga official natin, they set aside that because they are professional. Ngayon, mai-impeach ba si Sara? Mga kababayan ko, pwede. Pwede ba siyang hindi rin ma-impeach? Pwede rin. Mga kababayan ko, sino magpapa-impeach? Congress. Sino ba nakabangga niya? Sasabihin niya, si Martin. Tama. Sino magpapa-impeach sa kanya? Kaya siya nag-iingay. Sabi niya, pai-impeach ako. No? Handang-handa na ako. Kasi bakit?
Sara Duterte is guilty because of House Speaker Martin. Di ba? If we go back the story, mga kababayan ko, binuking sila ni GMA. Di ba? Binuking sila ni PGMA. Na nagplano yung magtatay na pabagsakin ng Marcos administration using Martin Romualdez na sibakin sa pwesto at iangat si GMA. Which is hindi nangyari. Because the solidarity ng mga kongresista ay na kay Martin. Mga kababayan, tama. And now, mga kababayan ko, and now, ang nangyayari, mga kapatid, yun ito. Ang sabihin niya ngayon, ipa-i-impeach ako ng ng Congress. Ipa-i-impeach ako ng ganito kasi nakaaway ko. Lahat nga ng nakabangga niya, nakabangga niya, lalagyan niya ng boundaries, lalagyan niya ng harang na panira. Di ba? Harang na panira para hindi siya makakalag. Ngayon sasabihin niya yung Congress pinagpaplanuhan siya. Mag-aaksayan pa ba ng panahon ng Kongreso yan? Tuloy. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Mami Peng, kasalanan mo talaga to eh. Expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. That's not harassment. That's not harassment, no? Hindi kayo hinaharas. Okay? Just want to be clarify. There is no harassment na nangyayari sa inyo. There is no political harassment na nangyayari sa inyo. Okay? Just want to be clarify, no? Kung ipa-impeach ka, you have a big problem being a vice president. Maybe sa pera, maybe sa position, maybe sa mga ginagawa mo. Okay? Mga kababayan ko, tama? Tama ba ako? Pero if you saying pinapabagsak kayo because of the, what we call this, because dahil lamang sa kayo ay pamilya Duterte, that's not true. Walang ganun. Walang ganun, okay? Walang ganun, Vice President Sara. Okay? Ang asawa mo nadamay because of your brother. Your brother, Pulong Duterte, ay di umano'y pinagbibintangan na sangkot sa isang drug smuggling. Okay? Na hindi naman nabigyan linaw nung panahon na nakaupo ang tatay mo. Kaya ngayon nililitis yan because ito yung panahon na balanse ang lahat, wala sa posisyon yung tatay mo na nagpahuli doon sa testigo. Tama ba ako mga kapatid? Your husband is a private individual but a friend ng asawa ni GMA. Tama. But wala tayo doon eh. Wala tayo doon sa part na yon. Ngayon, pinapabagsak sa politically, pinapabagsak sa ano. Kasi, pansinin mo kung pagbabasihan natin, kaya sinasabi ni Sara na pinapabagsak sila, binabanatan sila. And right now, parang ang dating sa taong bayan nito, the Duterte family was a true victim. Pero tingnan mo yung ginagawa ninyo. Yung tatay mo, ang pinalalabas nyo sa social media, sa mainstream, na ang pamilya Duterte ay ang biktima ng administrasyon na to. Number one, tanong ko dito, kung talagang pinupolitical harassment kayo, bakit yung tatay mo nagsalita dun sa Davao? Binabanatan ba kayo ni President Marcos? Binabanatan ba kayo ni First Lady Lisa? Binabanatan ba kayo ng Congress? Binabanatan ba ang pamilya Duterte ng kung sino-sino? Wala. Basta yung tatay mo, nung hindi kayo napagbigyan sa 650 million confidential fund, nagwala yung tatay mo. At nung nagwala yung tatay mo, doon na nagumpisa. Maisog sa Davao. Doon nagumpisa yun. May pasadante tayong adik! Nagkakaganon yung tatay mo. Nagwala doon. Nagtututuro, nagbinitawan yung salita. Habang kayong dalawa ni Senator Amy sa gilid,
ikaw ay tumatawa habang sinasabihan yung Pangulo ng bangag. Tama? Sino ngayon na pinopolitical harassment ninyo? Number 1, kayo ang nauna. Di ba? Kayo ang naunang pumukol ng issues kay President Bongbong Marcos. That's why, mga kababayan ko, hindi kayo sinagot kayo ni Presidente. Nung sinagot kayo ni Presidente na nagpe-fentanyl yan tatay mo, eto na, pinopolitical harassment na kayo. Kayo na ang kawawa, samantalang mas unan yung kinawawa, yung Pangulo. Tama? Mas nauna ninyong bugbugin ng salita si President Marcos before kayo umaksyon ng ganito. Ngayon, sa lahat ng mga ginawa niyong kasalanan sa Pilipinas, bumalik sa inyo, ano palalabasin mo? Hinaharas kami. Hinakawawa kami. Alam nyo, hindi nyo maluloko taong bayan eh. Hindi nyo maluloko Pilipino. We know the story. We know everything. Na 2 months pa lang si President Bongbong Marcos, tinarget na ng tatay mo yung posisyon para umupo ka. And now, you're saying political harassment, political attack. How stupid. Diba? Alam nyo kung wala kayo sa gobyerno, wala siguro magulo. Kaya tama sinabi ni ng mga Magdalo eh. Si Duterte, magulo. Magdalo. Yung Australianes, Magdalo. Ay, nako. Diyos ko po. Nung nag-bounce back sa inyo yung banat, sasabihin nyo, magpapaawa kayo sa mga tao ngayon. Diyos ko naman. Tuloy. Nila. Hirit pa ng pangalawang Pangulo, kung tutuusin, wala naman daw talaga siyang planong tumakbong Vice President. Pero pinag-uusapan daw siya noon na magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy Marcos na tumakbo bilang VP. O, usapin dito yan, ha? Usapin dito yan. Lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. O, ba't ngayon siya magsasalita ng ganito? Di ba? O, tuloy. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Ha? Is that true? Uy! Vice! Sorry for my words If Senator Amy, sinabi ba talaga ni Senator Amy yan? Siguro si Senator Amy. But if President Bongbong Marcos sinabi niya sa iyo yan, may usapan niya, wala naman kami dun. No? Kung tumulong ka as a vice, wala naman problema kung tumakbo ka eh. Nanalo ka naman. Nanalo kayo. 'Di ba? Nanalo ka, nanalo kayo. 'Di ba? But the majority of the Filipino people mas pinili si President Marcos. Eh di dapat tumakbo ko na lang ng presidente. Diba? Tuloy. Sabi ko sa kanila, okay sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Wait. Diyan ka mali. Ito. Lantaran ng paninira to. Mga kababayan ko. Lantaran ng paninira to. Sasagutin ko to. Sige. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Okay. Yan ang mali mo. Yan ang mali mo. Tanungin mo yung mga bata ninyo. Pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Lahat ng big ticket project ni Duterte, anong ginawa niya? In-inauguration niya! The first 4 months of President Ferdinand Bongbong Marcos is puro inauguration. Ano yung sinasabi mong big tickets, big projects ni Pangulong Duterte?
Some of them is part of the PPP na ginawa yung build at ngayon build better more na. Correction lang Okay? Huwag mong sabihin na hindi tinutuloy kasi yung first 4 months na pagkakaupo ni President Marcos, puro inauguration lang ginawa. Lahat ng yung project ng tatay mo. Even, so sa mga taga Davao, sino dito? Tagum to Davao City Bridge. In-inauguration, di ba? Ano pang ipinaplano ngayon na binabudgetan ng gobyerno? Yung plano ng tatay mo na Mindanao Railway. Diba? Napakaraming project na naumpisahan. Even yung natigil at nawalan ng pondo na tawag nito? Ano ba tawag doon? Subway ng JICA. Pinondohan ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos sa inumpisahan ng tatay mo. In-inauguration ulit. Diba? Napakaraming nagawa ni President Marcos. Kaya mo sasabihin na nawala. Walang nawala lahat. Yung iba nawala. Yung iba natuloy. Ang nahol lang, alam mo ano nahol dyan? Yung Bulacan Economic Free Airport. Yung Bulacan ang nawala, mga kababayan ko. Yun lang ang hindi matuloy-tuloy, mga kababayan ko. At in fact, mga kababayan ko, kapartner ng government natin dito, ang mga private sector na pumupondo sa project. Mga kababayan ko, let me correct, hindi lahat sa gobyerno yan. Okay? Yung iba dyan, proyekto, partnership ng government at private sector. Yan yung part na public-private partnership nung panahon ni Pinoy at sa panahon ni Duterte naging build. Mga kababayan ko na nakatapos ng Skyway at napakaraming project na sinundan ngayon na pinagpatuloy ng Marcos administration na ginawa niyang BBM, Build Better More. Mga kababayan, ayan yung project na natutupad. Sa ngayon, mga kababayan ko, ang hindi lang nagagawa ngayon, aaminin natin sa hindi. Mga kababayan ko, yung Manila Bay Reclamation Project. Dahil ngayon, cleaning na lang ng cleaning ang nangyayari, mga kababayan. Yun na lang po nangyayari ngayon. That is the reality. Yan lang po ang project na hindi ko nakikita nag-move ngayon. Yang tinatawag natin na Manila Bay. Okay? Tuloy. Unappropriated. Kaya ang tanong, nagsisisi ba siya na tinulungan niya si PBBM noong nakarang eleksyon? Ito, pinakamagandang tanong. Nice. Nagsisisi ka ba na tinulungan mo si BBM? Do you answer the question? Paglilinaw-linaw Hindi niya na lang daw sasagot. Duterte, hindi siya nagsisising tumakbo siya bilang Vice President. I do not regret running for Vice President kasi imagine niyo kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang pwedeng tumakbo ito sa 2028. Bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Tinanong ko rin siya kung may balak ba siyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Wag na. Joke lang. Bahala siya, kalayaan niya yun. Mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Walang bearing yung sagot niya eh. There is no challenge. Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Aha. Dahil ang layo ng 2028. Okay. Dapat magplano for 2028 sa 2027. Alam mo, hindi niya dapat sinasabi to into public. Oy, oo. Hindi niya dapat sinasabi to into public, mga kababayan ko. At fourth quarter ng 2026. Dagdag pa niya, tila may playbook na pinapatupad ang mga gustong sirain ang kanilang pamilya sa politika. Nariyan daw ang Quadcom sa Kamara para imbestigahan ang drug war at extrajudicial killings noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag pa ang ICC at plunder case.
Maging ang asawa at kapatid daw ni VP Sara, tinatawid ngayon sa drug smuggling. Mhm. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Correction. Sinong bumuo ng image ng tatay mo? Si Marcos ba? Ikaw ba? Si Pulong ba? Asawa mo ba? Mga kapatid? Sino bumuo ng image Duterte? Si Duterte. Wag mo sasabihin na gustong i-project ng government na ito na masama kayo. Okay? Ang nag-project ng imahe niya as a president, as a berdugo, kung tawagin, isang tatay mo si Duterte. Bakit? Because of his drug war. 32,000 Filipino people who died on EJK. Diba? Kaya siya tinawag na berdugo. Sinong bumuo ng image na bakit si Duterte pro-China? Siya. Tatay mo rin. Diba? Sinong bumuo ng image na yung kapatid mo ay sangkot di umano sa mafia? Siya. Dahil bakit? Ayaw niyang ipakita yung tattoo niya sa likod. Sinong bumuo ng image na ngayon binubuo mong image na bakit ka sinasabi na pro-China ka? Gobyerno ba natin? Hindi. Ikaw. Why? Imbis na sumagot ka sa taong bayan, imbis na sumagot ka, protekta mo ang ating mga sundalo na lumalaban sa ating karapatan sa West Philippine Sea, mas inuna mong bumati sa presidente ng China. Sino ang bumuo ng image ninyo? Ang gobyerno ba ni Marcos? Hindi. Kayo ang bumuo ng imahe ninyo kung bakit yan tinatalikuran ng Pilipino ngayon. Kaya huwag nyo i-project sa amin na ganun kayo. Okay? Tuloy. Bakit? And all because, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa. This is the worst answer ever. Sa ngayon, nag-hire na raw si VP Sara ng mga abogado para maprotektahan siya. May sariling abogado rin daw ang kanyang ama para umasikaso sa mga kasong kinakaharap nito. Tatanggapin na lang daw ni VP Sara kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanilang pamilya. Aniya, que sera-sera. Whatever will be, will be. Nauna naman ang itinanggi ni House Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez ang aligasyong may nilulutong impeachment laban kay VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Thank you very much, News 5, kay Miss Mean Los Baños for this news, no? Yan lang, mga kababayan ko, nakakatawa lang. Kasi, can you imagine? Ay, nako. Si Marcos na pala ang bumuo ng imahe ng mga Duterte, no, mga kababayan ko, samantalang di naman siya presidente nun. Kung kailan naging presidente si Marcos, sasabihin, di, si Marcos pa rin ang may kasalanan. Ang administrasyon pa rin ni Marcos ang may kasalanan. Si Tambaluslos ang may kasalanan. Ngayon ako naniniwala sa mga paratang na walang katotohanan.